sa insertion sa budget, ganun din. Kung sino nakinabang sa insertion, yun din ang suspect. Sino ba nakinabang? Walang iba kundi si Mr. Espeker. Mainit na balita. Pagsingit sa bilyones na halaga para daw sa AKAP project ng DSWD. Pistado na ang mga pasimuno, rapalang korupsyon sa Kamara. Binulgar. Wala talagang detalyeng makakaligtas sa husay at galing ni dating spokesperson Attorney Harry Roque. Isa na nga rito ay ang biglaang paglitaw ng bilyones na halaga na lubang ikinagulat ng mga senador sa nakaraang pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms, at ito nga ay ang di maipaliwanag na bilyon-bilyong pondo na umabot nga sa 26.7 billion na pirmado pa ng ilang mga senador nang wala man lang silang kaalam-alam. Hinimay ni Attorney Roque ang mga detalye at talaga namang nakakasuka ang garapalang korupsyon na ginagawa ng Kamara at kanilang mga pamamaraan upang mapabuti ang kanilang mga pansariling interes. Now, anong malupit dito sa akat nito? Abay, hindi alam ng Senado. Ibig sabihin, naisingit yan na wala man lang diskusyon sa BICAM. Now, paano nangyari yon? Well, unang-una, obviously, no, sa crime po ng falsification, kung sino nakinabang, siya yung suspect na responsible sa forgery. Pero sa insertion sa budget, ganun din. Kung sino nakinabang sa insertion, yun din ang suspect. Sino ba nakinabang? Walang iba kundi si Mr. Espeker. Nakasulat po dito na 26.7 billion ay pwede lamang ma-release ng DSWD subject to guidelines, pero ito po ay subject din sa approval ng Espeker. Can you imagine? Dalawang kapulungan ng Kongreso, and yet ang disbursement ng 26.7 ay subject to the sole approval of the Espeker. Itong mga ayuda para sa Kapos ang Kita Program or AKAP. Alam nyo ba, nakakaiba itong programang ito kasi ito yung kauna-unahang pagkakataon na di umano ay dapat ipamimigay ng DSWD para doon sa mga konti nga ang kita dahil nga po sa inflation o yung mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Napakalaki pong halaga ito, 26.7 billion pesos. Pero ito'y kakaiba rin dahil una-una, hindi siya kasama doon sa National Expenditure Plan. Ano ba itong NEP? Ito yung budget na sinusumite ng Malacanang sa Kongreso. Ito yung nagiging basihan ng talakayan sa budget season. Kakaiba rin po ito dahil hindi po ito lumabas doon sa House version ng budget. Ito na po yung General Appropriations Bill. Hindi rin po ito lumabas doon sa General Appropriation Bill na inaprubahan ng Senado. Hindi rin ito lumabas doon sa final na na-ratify ng parehong kapulungan ng Kongreso. Pero lumabas siya matapos yung tinatawag na BICAM. Ano ba yung mga step-by-step na yan? So, una po muna, budget call, i-consolidate ng DBM, magiging National Expenditure Plan, isusumiti sa Kongreso, magkakaroon ng committee hearing, magkakaroon ng plenary hearing sa Senado, gano'n na naman. Committee hearing, plenary, tapos aprobahan. Tapos nagkakaroon ng BICAM. Nangyayari ang karamihan ng mga kaduda-dudang tinatawag na insertions, singit. Kaya nga po insertions kasi wala siya doon sa National Expenditure Plan. Pero itong mga insertions, hindi lang po pwede mangyari yan sa BICAM. Nangyayari din po yan sa period of amendment kapag tinatalakay na ang budget sa floor, sa plenary. Ako po talaga dati, ako'y kongresista, napansin ko na meron talagang pork barrel ang sekretary ng DPWH na talagang ginagamit niya yan para pamigay sa mga congressman at senador pag humingi ng projects. Inisa-isa ko yan, kaya pinatahimik nila ako. Kapag yan naman po ay nagkaroon ng institutional amendment na tinatawag, ibig sabihin, yung isang departamento ay humingi ng mas malaking pondo at yung isa namang departamento ay pumapayag na bawasan sila, wala pong problema dyan.
Pero ang problema talaga dyan sa period of amendment na yan, yung mga individual amendment, dyan po pumapasok yung mga personal interest ng mga kongresista at pati na rin mga senador. Kung maski hindi na pag-aaralan ng proyekto dahil hindi dumaan sa budget call, hindi dumaan sa regional development councils, yun po yung mga pinagdadaanan bago gumawa ng budget ang DBM, naisisingit. Pero ang malupit po dito sa bicameral conference, unang-una, hindi po yan nakaka-participate ang buong Kongreso. 12 lang po yan galing sa Kamara at 12 galing sa Senado. Pangalawa, yan po yung executive session. Wala po yan transcripts at walang po pwedeng kahit sino na nasa loob ng BICAM room kung hindi ang mga miyembro lamang ng bicameral committee ng parehong kapulungan ng Kongreso. At pangatlo, wala rin yang transcript. So hindi mo alam kung ano nangyari. So dyan po talaga, pag nagkaroon ng insertions, abay, hindi mo malalaman minsan talaga na nangyari yan. Dagdag pa ni Attorney Roque na talagang illegal di umano ang mga bagay na ito. At ayon sa kanya, ay ito na raw mismo ang perang paggagamitan sana sa People's Initiative na ipamumudmod sa bawat kongresista at aabot daw sa halos 20 milyon kada isa ang hatian. Itong mga ayuda na dumadaan sa mga kongresista at mga senador, illegal po yan. Ako po ang naging abogado nila Liling Briones nung kinwestiyon namin ng PDAF. Iba pa po yan doon sa kinwestiyon namin ni Greco Bellica na pareho kaming nanalo. Ang sabi ng Korte Suprema pagdating doon sa PDAF, illegal ang kahit anong project identification matapos maipasa ng Kongreso ang budget. Ibig sabihin, hindi po pwede na ang mga kongresista ay nagpa-participate sa implementation ng project. Ang trabaho nila, yung bumuo ng pulisiya kung saan gagastusin ang mga budget. Kaya nga kapag sila ay nag-identify ng mga projects matapos maipasa ang isang project, yan ay illegal dahil yan ay trabaho na ng executive. Ganon din yung patakaran na kapag ang kongresista at senador mismo ang namimigay ng ayuda, hindi po trabaho ng lehislatura yan. Ang trabaho nila ay bumuo ng batas para magkaroon ng authorization sa paggasta ng pera ng bayan. Pero hindi po dapat sila mismong namimigay. Yan po ay trabaho ng DSWD. Kaya nga po ako'y nagtataka, yung AIX, bakit merong AIX allocation ng mga congressmen at senador? Bawal po yan dun sa kaso na hinain namin nila Liling Briones. Bakit ito na namang akat neto, tanging Speaker of the House lang ang po pwede mag-disburse? Talaga pong nakaka-iskandalo. Ang mas malungkot pa, itong akat nga, ito ngayon ang pinagsususpetsahan na magpopondo sa bribery initiative. Saan nila kukunin yung mga pinangako nilang 20 million kada kongresista? Malaking halaga po yan, ha? 318 congressmen times 20 million. Bilyones po yan. Tanging maglalabas lang ay ang speaker at hindi malinaw sa batas kung paano gagastusin ito. Ibig sabihin, iniiwan sa IRR, sa Implementing Rules and Regulation, kung paano ba igagastusin po na mali. Bakit? Dapat ang statute, ang batas, kompleto na dapat yung IRR, wala nang iisipin pa yung mag-i-implement. Susundin na lang kung anong nakasabi sa batas. Ibig sabihin, yung Implementing Rules and Regulation, dapat nagmi-mirror lang ng batas mismo. Pero ito po, kahit anong guidelines, wala. Kinatatakutan talaga ng mga senador na nag-iimbis. Aminado naman ang Kamara na isa nga itong House insertion kagaya nga ng binanggit ni dating spokesperson Harry Roque. At nabanggit din ito ni Senator Amy Marcos sa kanyang Facebook post. Talaga namang isang harap-harapang panloloko at ginamit pa ang DSWD upang ikubli at maipasa lang ang pondo para sa kanilang layunin. Siguro po on our part, like I mentioned, I hope to give perspective sa minority. Nung una po namin nalaman that there was news of an inserted item, nagulat po kami. Because we'd like to think our role in minority is to really fiscalize the budget. But upon checking po, immediately, tinanong po namin yung secretariat, nalaman po namin ito po ay insertion sa BICAM naman po. So there is participation on both the parts of the House and the Senate. So nagulat po personally this representation sa allegation that this is an insertion on the part of the House at hindi daw po ito alam ng mga senador.
ikinagulat po ito namin. We were shocked to find out that they're unaware of this AKAP, but it seems to be very clear. Nakita po namin, line item naman, may special provision pa nga po doon sa ating GAA for 2024. So, I don't know how this would be in any way linked to the People's Initiative. And if we look at the timeline, according to the Secretariat, this was actually welcomed by the Secretariat of DSWD. Alam po natin, especially yung very famous 4-piece program, marami na rin po nag-graduate doon, but still, they're still very vulnerable, especially given inflation. And I think it was actually mentioned po in the special provision ng AKAP that this is actually in support po sa kanila na very vulnerable pa rin. So with such a laudable intention, di ko po alam kung bakit this would be linked with PI, perhaps by timing, but I really think it's unfortunate. Di porket insertion po ito sa BICAM, ibig sabihin ay may masamang intention. I hope we can do away with putting malice to that. Nagbigay naman ng opisyal na pahayag ang DSWD Secretary Rex Gatchalian na talagang makakarating sa tamang benepisyaryo ang nasabing budget. Ako sa ating mga mambabatas na nagtatanong kasi it gives us a chance to clarify. Wala pa ni isang sentavo ng AKAP na nagagamit. The whole appropriation is intact because the department is still crafting the guidelines. If you look at the special provision ng AKAP sa batas, it's meant for our minimum wage earners to protect as an anti-inflation mechanism. Maganda yung programa. Importante lang mahubog namin na maayos ang guidelines para talagang maging faithful siya sa mandato ng batas na ibinigay sa kanya. Kami sa departamento nire-respeto, bilang dati ring mambabatas, nire-respeto namin ang prerogatiba ng ating Congress. When I say Congress, it's a whole, the lower house and the upper house, to introduce amendments to the budget. Alam niyo, there's nothing peculiar as long as we abide by the special provision. Remember, the line item of AKAP has a special provision to it. Nilagyan pa nila ng parameter. So we have to make sure that whatever guideline we do, nakakasunod doon sa parameter na nilagay nila.